There's a place in southern Negros that's more than just a stopover. It's a destination full of surprises. A place where hidden waterfalls roar behind lush forests. Where breathtaking highland views stretch endlessly into the horizon. And where every corner feels like a secret waiting to be uncovered. A place that is also a rising food hub where traditional recipes passed down through generations are brought to life. Flavors so rich and authentic, they're becoming the pride of local tourism. Also, there's a brand new resort that is quietly capturing attention, giving travelers one more reason to stay, explore, and experience something new. And today, we're about to see it from a whole new perspective. Maayong adlaw mga ka-Wander, hope you'll have a beautiful day. Ining inyong lagad si Radyoman Patrick Bucabal, your wandering Negrense. We're here in the southern part of Negros Occidental, sa isang lungsod na sentro din ng turismo. We're here in Cabangcalan City. If you're coming from Manila and planning to visit Cabangcalan City, your journey begins with a short flight to Bacolod City, the gateway to southern part of Negros Island. From Bacolod City, the adventure continues with a 2.5-hour land trip to the vibrant city of Cabangcalan. Once you arrive in Cabangcalan City proper, the journey is not quite over yet. From there, we take another 15-minute ride heading toward the countryside. Our first stop in this adventure brings us to Barangay Uringao, home to one of the Cabangcalan's hidden natural gems, the refreshing and scenic Agostina Falls. Mga ka-Wander, mga kasama, isa ini sa ginapabugal sang Cabangcalan City amo ang ilang Agostina Falls. Isa sa natatanging features ng Agostina Falls ay ang malinis at buhay na kulay turquoise blue na tubig, a natural spectacle that immediately captivates visitors like me. Unlike any other waterfalls that tend to become murky and cloudy during the rainy seasons, Agostina Falls retains its brilliant color and crystal clear clarity throughout the entire year. At dahil dito, ito ay itinuturing na isang tunay na natatanging destinasyon para sa mga mahilig sa kalikasan at sa mga manlalakbay na naghahanap ng kakaibang karanasan. So makita ninyo diri mga ka-Wander na mga kasama, katahom sang waterfalls diri nila with the turquoise blue water. Pero ako rin ang balila kagina sa akon sang caretaker, hindi siya tamaan ka blue because sa mga nagligad nga adlaw, nagainulan. Pero regardless, it's still beautiful. Katahom. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa ganda ng Agostina Falls? Sa malinaw at kulay bughaw na tubig, na para ba itong pabrika ng isang energy drink? The city of Cabangcalan continue to develop the area. Ang recent developments diri sa area, nag-create sila sang man-made nga swimming pool for kids. Kaya kung dito nga area, dito may madalong nga area, so delikado sa mga kabataan. For the kids to enjoy, nag-create sila diri. This pool is specifically designed for children, allowing them to fully enjoy the resort in a safe and controlled environment without the risk associated of the deeper part of the waterfalls. By providing a designed space for young guests, parents and guardians can have peace of mind knowing that their children are playing in a secure and supervised setting. Ano pa kita ninyo nga i-develop dire para sa mga bisita? Ito pa namin yung naman ng mga cottage, tapos halaman kurinti, kagampot mo. Mamulit siya marunahon naman dapat. Pero syempre, hindi lang sa income ang amon niya gina-develop dire. Ang entrance fee dire is 25 pesos. Tapos, ang cottages cost 300 pesos. Kung gusto mo magrenta sang salbabida made of tire, sang salakyan, it costs you 70 pesos. O ano ang pwede dire nga ginabawal? Ang mag-inom sa kilid sa resort, nakilid isang tapa.
ginabawal namon kag ang maglapdas sa basura. Aba mga ka-wonder, sa napakatinding init ng panahon ngayon, I highly recommend to visit Agustina Falls. Dito lang yan sa Barangay Urigao, Kabangkalan City. Ang basi gusto niyo magpamugnaw-bugnaw kag mag-relax, pwede gid ka mo kakadto sa Agustina Falls. Ari kami di kahulat sa inyo. Salamat. Isa pa lang yan sa ating travel adventure dito sa Kabangkalan. Alam nyo ba, sa di kalayuan in just 3 to 5 minutes drive from Agustina Falls, isa ring resort ang pinagmamalaki ng mga taga-Kabangkalan. Ito ay ang Mag-Aso Falls. Karon dugay-dugay, amang ko to na, tuntun na aging tawag yung Mag-Aso Falls. Mag-Aso. Ito ay hango sa salitang Hiligaynon o Cebuano na ibig sabihin sa Tagalog ay usok. Ang pamangkot ko lang sir nga aging tawag ini nga Mag-Aso Falls. Tungod sa buwan, sir, ang reflect sa tubig, itong mag-salagyan lang, yung mag-delta ng ulan. Ang i-reflect, ano ka aso. Dayon ko ma-scraping sa nagahon, dapat. Hindi mo na makita ng mga kahoy. Okay, so mo na yung tawag na Mag-Aso Falls. So far, kung every week, mga pila mga estimate mga bisita dito ka kanina. Yung summer, sama libo, Amat-amat na subong abot ang mga turista. Usual activities ng mga turista dito ay nagsiselfie at naliligo sa malamig na tubig ng waterfalls. Ang challenge lang dito ay ang paakyat pabalik sa main entrance ng resort. Pinaka-challenging na parte dire sa Mag-Aso, matarik yung aakyatin mo. One step at a time hanggang maakyat natin yung palabas from the falls. So, para makita ninyo kung gaano katarik. Yan, yung aakyatin mo pa balik ng entrance. Mga kasama, mga ka-wonder couple ko subong si Noy on View. Isa sa drone pilot ko subong. So kung makita ninyong mga drone shots, iyan ni Noy on View. Follow nyo siya sa iyang Facebook page, Noy on View. Ibutan ko lang ang link sa iyang page sa description. Pasensya, ginapo ko. Labing steep ka tama sa dalan pa balik dire. Anyway, sila ni Manang, andito sila ngayon. Si ate, nagbibenta ng, sabi nila kanina, ano daw, 15 pesos at 25. Tapos naging 20. Joke lang. joke. So wala pa, wala pa natapos yung adventure sa Kabangkalan. We're heading to one of the new tourist destinations sa Kabangkalan City, a newly built resort just right next to the National Highway. Ito ay inyong madadaanan if you're going to Barangay Urigao or from Barangay Urigao to Kabangkalan City proper. Villa Crispina Resort, mahapos lang Tultulon. Along di Kabangkalan Mabinay Road, sa Barangay Orong, Sitio Bunga, hindi ka na magsulod pa, pila pa ka kilometrong imo nga i-travel, just right next to the highway is the Villa Crispina Resort. Villa Crispino Resort, a best spot for family getaway and barkada escapades. They had swimming pools, one for adult and one for kids. Also, they had cottages and amenities that can cater the needs of a traveler kag sa gusto mag-enjoy and just to chill this summer season. May araman sila function room, also may mga rooms for those who want to spend overnight. What captivated me mga ka-wonder ang ilang nga open view deck where you can enjoy mapa-selfie, mapa-groupie, or couples, or you can simply enjoy the sunset view. Take a moment, take a deep breath, and ulo pa minsan sa kabuhi. Miski anong matabo sa kabuhi, padayon kita ya Japon. Kalabanan kisa nga problema sa nga mga resort, especially kung mga nalayo kabla nga bahin nga hindi malabot sa kuryente, or kung malabot man sa kuryente, ay isa ka problema amo ang blackout, brownout, or power outage.
Diriya sa Villa Crispina, hindi na di uso ang hindi na uso yung blackout na yan because this resort is actually powered by solar. Okay, so hybrid siya. Check nato na, ariyo, ang area nila. Okay, okay, so it's hybrid. Inverter, duwa ka bilog inverter niya, ariyo. And then battery. Lithium battery. Kung diri kaya magtiner, hindi ka na mag-worry kung magka-brown out. Imbis na nitawhay ang imo nga bakasyon, kay ti makapahunay-hunay ka, makapa-aircon ka sa kwarto, kundi nagbilibog pang ulo mo kung tungod init, kay tungod sa brown out bala. Kung amo na matabo. But here, wala, hindi na di usong brown out. To fully enjoy my stay here in Villa Crispina Resort, tilawan naman naton ang pagkaon nga specially prepared by the residence chef. Aside sa pool, aside sa mga manamit din nga views, manamit din ang ilang pagkaon. Nakahambal ko na because yesterday naka-try na ko din magkaon. So super namit yun mga kasama, mga ka-wonder. So if ever nga ako maglagaw ka mo dire makakadto sa Barangay Orong, City of Bunga, ari lang di ang Villa Crispina Resort. Kag hindi naman ka mo mag-worries kung wala ka mo kadala pagkaon, kay may pagkaon na diri kag manamit pa. Okay, so mga ka-wonder, mga kasama, ang entrance fee there is 120 pesos for regular and then 100 pesos sa PWD kag sa mga kids kag nadala na dira ang pagpaligo sa ilang swimming pool. As the sun gently sets over the serene landscape of Villa Crispina Resort, one thing becomes clear. This place is more than just a destination. It's an experience. Nestled in the heart of Kabangkalan City, Villa Crispina Resort offers a peaceful escape where nature, comfort, and local charm come together in perfect harmony. In Kabangkalan, from its relaxing ambience to its warm hospitality, from every corner of this city invites you to pause, breathe, and reconnect. It reminds us that sometimes the best journeys are not measured by distance, but by the moments that take our breath away. As we may say in Hiligaynon, diri mo gid mabatyagan ang katahom sang Kabangkalan. But this is not yet the end of our adventure, mga ka-wonder. Stay tuned for part 2 as we continue to discover more about Kabangkalan City. This time, diving into ang manamit nga pagkaon that makes this city a rising culinary food hub. Because in Kabangkalan, every place tells a story, and every flavor leaves a lasting memory.